Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 16th Sunday in Ordinary Time. Nakapagpahinga na ba kayo ng maayos? No? Nakatulog po ba kayo? Masarap matulog ngayon, madilim. No? Para akala mo uulan ng malakas. No? Ito po yung mga panahon na kapag maganyang mga panahon, mas masarap mag-extend matulog. No? Kesa sa kung ano ang gawin mo, mag-extend ka sa kama mo, no? Sa higaan. Sigurado mas mapapahinga ka, no? At siguro yun yung pinaka gustong-gusto ng lahat kapag usapang pagpapahinga. Usapang makapag-rest ng kaunti. Yung iba sa atin gustong-gusto yung vacation, no? Kaya mayroong tinatawag na vacation leave, no? Kahit ala naman sa plano, basta mayroong vacation leave, kukunin mo yan, no? Grab the opportunity, di ba? I-leave mo ng i-leave. Kasi laging ang sabi ng mga millennials, deserve mo yan, no? Kaya kami ngayon, nagbibiroan na kami, sige, deserve ka ng deserve. Pagkatapos nun, wala ka naman palang pera, no? Meron ka pa natututunang deserve mo yan, no? Totoo naman, kapag po tayo ay madaming ginawa buong maghapon, o kaya naman ay isang linggo na marami kang ginawa from Monday to Friday, sasabihin mo talaga, deserve mo talagang magpahinga. At kinakailangan po kasi talaga nating magpahinga. Alam nyo, ang sabi daw ay, ang katawan hindi pwedeng magsinungaling. Kahit po sabihin ng isip na gusto pang magtrabaho, pero ang katawan, hindi yan magsisinungaling. Pag pagod, pagod ang katawan. Hihinto at hihinto yan. Kahit anong pilit ng isip gamitin, at sasabihin ng isip, hindi, kaya ko pa mag-work. O, work, no? Pero darating ang time, sasabihin na ng katawan, hindi, pahinga na. Rest na. Kasi humihina na yung katawan, wala nang lakas yung katawan para ipagpatuloy yung trabaho. Kaya ang katawan natin, nakaplano sa Diyos na mayroon talagang pahinga. Kapag hindi mo ipinahinga ang katawan, ano ang susunod? Sakit. No? Sakit ang susunod. Sigurado magkakasakit yung katawan. Masisira yung katawan. Bakit? Kasi nakaplano sa Diyos na ang katawan ng tao hindi ba pwedeng gamitin ng 24 hours. Talagang mayroong pahinga ang katawan ng tao. Kaya nga kahit po nga machine, di ba? Kahit ang mga makina, gamitin mo yan ng 24/7. Mga 1 week, walang pahinga. Di ba? Halimbawa, aircon ninyo, TV ninyo, di ba? Maging cellphone ninyo. Gamitin mo ng walang pagcha-charge yan. Hihinto at hihinto yan. Malolobat yan. Di ba? Kaya ibig sabihin, kung ang mga bagay na walang buhay ay nasisira kapag ginamit natin ng hindi humihinto, maging ang katawan ng tao, ganun din. Masisira, magkakasakit, kapag hindi ipinagpahinga. Kaya ngayon nabasa natin sa gospel ngayon, sabi doon sa gospel, pagkatapos na ang mga alagad ni Kristo ay magpunta sa kanilang mga lugar at bumalik, di ba yung mga alagad mga apostol ni Kristo, inutusan ni Kristo by 2, no? Jesus sent them by 2, no, para magpahayag ng mabuting balita. So pagkatapos nilang magpahayag ng mabuting balita sa iba't ibang mga lugar, bumalik na yung mga alagad ni Kristo para mag-report sa kanilang mga ginawa. At sabi ni Kristo, nung bumalik na yung mga alagad, sabi ni Kristo, okay, kayong mga apostol ko, pumunta muna tayo sa isang ilang na puok para makapagpahinga tayo kahit sandali. No? Bakit kaya naisip ni Kristo yon? Bakit kaya mayroong pagpapahinga para kay Kristo? Kasi alam ninyo, nung mga alagad ni Kristo ay nagpahayag ng mabuting balita at nung bumalik na para mag-report, siguro napansin ni Kristo yung iba, okay naman yung report, pero yung iba, ang problema, galit na galit, puno ng sama ng loob. Bakit? Kasi habang sila nagpapahayag ng salita ng Diyos, yung iba dyan ay hindi naman pinakinggan. Diba? May mga apostol si Kristo siguro, laging nagtuturo sa ibang mga lugar, pero hindi sila pinakikinggan. Hindi sila sinusunod. Kaya anong nangyari? Nung bumalik yung mga apostol ni Kristo, ang report nila kay Kristo, puro sama ng loob lang. Puro galit yung laman ng puso.
Yung iba, pwedeng tuwang-tuwa dahil maraming nakinig. Yung iba naman nagagalit kasi walang nakinig sa kanila. Kaya nung sabi ni Kristo, kinakailangan ng mga apostol ko magpahinga muna. Kinakailangan ipahinga muna yung kanilang puso at isipan para hindi naman puno lang ng galit yung kanilang mga loobin. Kinakailangan mayroon din silang pahinga. Kaya yun marahil yung paalala ng Diyos sa atin. Minsan akala natin pag trabaho tayo ng trabaho at tuwang-tuwa tayo, okay lang yon, dire-diretso, no? Pero sabihin ng Panginoon, kahit masaya ka sa iyong ginagawa, magpapahinga ka pa rin. Pero minsan, kapag tayo nagtatrabaho, di ba, minsan umuwi tayo ng bahay, puro tayo ng galit at sama ng loob. Sasabihin mo, naku, lagi sa akin ibinabagsak yung trabahong to. No? Lagi na lang ako yung inuutusan. Lagi na lang kami yung pinapagawa nito. Pagod na kami. No? Sasabihin ulit ng Diyos, magpahinga ka din. No? Bakit? Kasi pag puro sama ng loob, ang lalabas lang sa bibig mo at isip mo, puro galit. Pero kapag naipahinga mo yan, naitahimik mo ang iyong puso't isipan, sigurado makaiisip ka rin ng mabuti bakit ginagawa sa iyo yan, at paano mo tutugunan yung mga bagay na alam mo minsan ay nagagalit ka, pero dapat ang tugon mo ay magiging mabuti at mapapatawad ka ng iyong kapwa. Kaya mga kapatid, pag inisip natin, ang tunay na paglilingkod na tinuturo ng Diyos sa atin, dapat yung lingkod na alam mong binabalansi mo ang iyong sarili. May panahon para magtrabaho, may panahon para magpahinga. Hindi po pwedeng sasabihin natin trabaho lang ng trabaho at sasabihin mo, mabuting lingkod yan. Kasi alang inisip ko hindi magtrabaho. Pero kapag ikaw ay isang naglilingkod at wala kang inisip para magpahinga, hindi mo nababalansi yung tunay na paglilingkod. Kasi ang tunay na paglilingkod ay tinuturo ni Jesus, dapat may oras para gumawa, may oras din para alagaan ang sarili. Kasi hindi ka naman makakagawa ng marami kung ikaw mismo hindi mo nakukuha yung lakas at yung pag-aalaga ng sarili na ibinibigay ng Diyos para sa iyo. Kaya nga po, lahat tayo mga lingkod ng Diyos. Lahat tayo may pinapagawa ang Diyos sa atin. Pero iisipin natin, lahat din tayo may kakayahan at karapatan na ipahinga ang ating mga sarili. Kaya nga po doon sa unang pagbasa, mapapansin ninyo, si Prophet Jeremiah, itinuro niya sa mga tao, lalo na doon sa mga pinuno ng kanilang bayan. Sabing gano'n ng Panginoon, paparusahan kayo mga lingkod ng bayan kasi wala kayong ginawa kung hindi parusahan yung mga pinaglilingkuran ninyo. Pinahihirapan nyo sila. Kaya nung sabi ng Panginoon, kukunin ko na lang sila sa inyo, ako na lang ang mag-aalaga sa kanila. At marahil doon sa puntong iyon, itinuturo ni Jesus, minsan kapag hindi talaga natin naipahinga yung ating sarili, minsan nagkakamali na rin yung ating iniisip sa iba. Akala natin tama pa itinuturo natin, pero nung pala, mali-mali na rin pala yung ating nagagawa sa ating kapwa. Kaya nga anong sabi ng Panginoon, ako na lang yung mag-aalaga sa kanila, ako na lang yung kukuha sa kanila, kasi imbis na mamuno kayo, maglingkod kayo ng tama, pinaparusahan nyo pa yung inyong mga pinaglilingkuran. Kaya marahil, yun ay isang magandang aral para sa atin na para tama ang ating ginagawa sa ating kapwang paglilingkod, dapat lagi nating kinukuha sa Diyos ang kapahingahan. Kapag kinukuha natin yung oras na inilalaan ng Diyos para sa atin, para tayo ay magpahinga. Kaya nga, huwag natin hahayaan na parang akala natin tayo lagi ang magkokontrol sa ating sarili. At sasabihin natin, pati yung ating iniisip, ako lang ang gagawa nito, ako lang nakakaisip nito, ako lang ang magpapagawa nito. Pero kapag hindi natin naipahinga ang ating mga puso't isip din sa Panginoon, minsan nagkakamali din tayo ng ating ginagawa at desisyon sa buhay. Kaya mga kapatid, ang pagpapahinga, hindi lamang po pagtulog yan. Hindi dahil sabihin mo magpahinga ka, matulog ka lang. Minsan nakapagpapahinga rin tayo kahit gising tayo. Diba? At yun sa paraan naman na ang ating espiritu ay iniaalay naman natin sa Diyos. Kapag tayo nagdarasal, napapahinga din yung ating puso't isipan.
Kapag tayo nagsisimba, napapahinga rin ang ating kalooban para sa Diyos. Marahil yan din ay magandang kapahingahan. Kapag kulang ka ng kapahinga, lalo na sa ating espiritual na buhay, baka kulang ka lang sa dasal. Kaya parang hindi mo na naiisip kung ano yung tama at mabuti para sa iyong kalooban. Kaya minsan iisipin nyo rin, hindi naman puro tulog lang ang pahinga. Hindi puro gala o puro bakasyon ang pahinga. Minsan ang pahinga rin ay ang pagdarasal. Ang katahimikan ng kalooban, ang katahimikan ng kaisipan na iniaalay mo sa Diyos at inilalaan mo sa Diyos ay kapahingahan din na ibinibigay ng Panginoon. May lakas din na nagmumula sa Diyos kapag napapahinga ang ating isip at puso. Lalo na kung nasa punto tayo na tayo ay nananalangin sa Panginoon. Kaya sana makita po natin yung itinuturo ng Diyos sa atin na lahat tayo bilang mga lingkod ng Panginoon ay tinuturuan ng Diyos na ipahinga natin ang ating mga katawan, maging ang ating mga puso't isipan. Kung ang ating pisikal na katawan ay napapagod, maaari mo yang itulog. Pero kapag ang iyong espiritual na buhay ay napapagod din, maaari mo ding ipahinga sa katahimikan sa pamamagitan ng panalangin. Lahat ng ito may lakas na ibinibigay ang Panginoon. At mga kapatid, kapag naipahinga mo na ang iyong sarili, magpapatuloy ulit sa paglilingkod. Ipagpapatuloy ulit ang buhay para sa ating kapwa at sa ating sarili. Hindi tayo nagpapahinga para lang maging tamad. Pinapahinga lang natin ang sarili para i-recharge at maglingkod ulit. Ganun naman ang magiging routine ng buhay. Magpapahinga ka lang sandali, pero magpapatuloy ka ulit sa paglilingkod. Kapag nakaramdam ng pagod, ipapahinga mo ulit ang sarili, at pag na-recharge, ipagpapatuloy ulit ang paglilingkod. Hanggat binibigyan tayo ng buhay ng Diyos, maglilingkod tayo ng maglilingkod, at hanggat binibigyan din tayo ng kapahingahan ng Diyos, magpapahinga tayo para sa Panginoon at sa ating kapwa. Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.